Yan, waiting pa rin kay amo. Alas 3 na po ng hapon. Hindi pa rin makapasok sa pinto. Yan, nakalak. Nanonood po siya ng TV dyan sa sala. Hindi na makapasok. So, waiting ko kung anong oras dumating si amo. Tumawag na po ako. Pumunta na rin ako dun sa baba. Sa may information kung paano ako makapasok. Kasi nga kung hindi ako makapasok, pinaglakan ako ng pinto. Yan, so hintayin natin kung anong oras dadating si Lola. Dito ako sa second floor ng hagdan. Yan yung pababa. So waiting. Kanina sir na CR ako. Bumaba ako dun sa first floor. Doon ako naki-CR. Mahirap. Mahirap pag ganito alaga mo. Namaya pag dumating si Lola, sabihin ko mauwi na ako. Ayoko na. Pagod. Sabihin ko uwi na akong Pilipinas. Ayoko na. Napan na lang nila taga-alaga yan. Ang hirap alagaan. Sungit, magagalitin. Pag binigyan mo naman ng maayos na pag-uugali, manyak naman siya. Gusto niya palagi siyang hinihipo-hipo. Yan ang gusto niya. Kaya nainis ako. Ang hirap pag ganito yung alaga. Nakakapagod. Hirap talaga ng ganito. Yan, tumawag na ako kay Lola. Sabi ko, di ako pinapasok. Kahit anong gawin kong lock, di ko ma-open. Sabi niya, parating na lang siya. Ewan ko, wala pa din. Tawagan ko sana yung anak, nandito lang sa kabila. Hindi ko tinawagan kasi nga mag-away naman din sila. Baka mamaya magsigawan silang dalawa. So, hintayin ko na lang si Lola. Yan, tuwawag ako dun sa amo ko. Parating na siguro yun. Ayan. Ang hirap ng buhay. Tapos sabi niya kanina, puro daw ako cellphone. Parang sa cellphone. Di man ako naka-cellphone kanina pag gising. Tuyo talaga eh. Pagka naano mo siya, naghahanap siya ba ng butas? Naghahanap siya ng kwento. Mag-iimbento siya ng kwento na sa kailangan niyang sabihin. Hindi naman, wala namang katotohanan. Hindi naman totoo. Kaya mahirap kalaban yan sinungaling. Sabi ko nga sa kanya, kawawa yung maging wailaw na mag-alaga sa'yo na alam mo yun, naalagaan ka ng mabuti. Hindi ka naman inaano, tapos magsusumbong ka ng hindi totoo, hindi naman ginawa sa'yo. Nakakatakot, sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pag dumating yung anak mo, sabihin mo, magpalit na ng wailaw, sabi ko. Sabihin mo sa kanya, na ayaw mo na sa akin. Para uwi na ako. Wala nang mag-aalaga dyan, kasi pang ilang wailaw na ako eh. Hindi na bibigyan ng gobyerno ng Taiwan. Sungit. Hirap talaga kausap yung matanda. Maano yung hindi mo masasabing may sakit siya eh. Kasi alam mo yung meron siyang mga follow-up, check-up na tulad yan na nung nakaraan. July 2 yun. Tapos ang follow-up check-up niya is nitong October 2. Pero nagawa lang siya ng October 16. Tandaan niya. Kami hindi ko na natandaan, hindi ko na naalala. Siya tandaan niya. Hindi yan hindi. Tamo yung tinawag nga niya ako, sabi niya ganyan daw, ganyan. Tapos sabi ko kay ama ko, ano ibig sabihin? Tinatawag niya ako, halikan ko raw siya. Tapos ngayon, sabi ni ma, ano sabi ma? Sabi niya, hindi, sabi niya Makati daw yung mukha niya. Tapos sabi ni Lola, tayo mo, talagang bilis makaisip ng ng isasagot, sabi ni Lola. Ayan, waiting po ako. Update ko kayo pag nakapasok na ako sa ng bahay.